Guys, grabing episode ito. Hindi lang basta victory lap. Ang napanood natin, kundi isang roller coaster ng emosyon. Mula sa nakakaaliw na selusan ni na Delton at Jeric. Naminado na tayo, si Delton talaga ang bet natin. Hanggang sa matapang na paghaharap ni Cassandra kay Michelle. Talagang all out na ang laban. At speaking of Michelle, kitang-kitang pagkadurog ng mga plano niya nang mabuking ang kinalaman niya sa pagnanakaw ng design. Ang tanong, hanggang saan ang kaya niyang gawin para lang manatili sa itaas. Pero ang highlight ng araw, ang pagtakas ni Cassandra at Delton sa Cavite matapos ang lahat ng stress. Deserve naman nila mag-relax, hindi ba? Pero huwag kayong magkakamali dahil sa mundong ginagalawan nila. Ang katahimikan ay madalas na panandalian lang. Ihanda ang inyong mga puso dahil habang nagiging seryoso ang relasyon ng ating bida, lalo ring umiinit ang mga banta sa kanilang paligid. Tara, sabayan natin silang mag-relax at abangan ang sunod-sunod na pasabog. Sabay-sabay na kaming kumain nang dumating ang mga order namin. Seryoso naman na nag-uusap si Jeric at Delton. Base sa pag-uusap nila, parang close na close silang dalawa. Kung sa bagay, si Jeric ang pinagkakatiwalaan ni Delton sa Lux Lane, kaya posibleng madalas silang mag-usap sa phone about business. Tahimik lang ako nakikinig sa kanila. Napatingin ako kay Jeric nang lagyan niya ng peeled shrimps ang pinggan ko. Alam kong paborito mo yan. Ako na magbabalat para sa'yo para naman hindi na marumihan ang magaganda mong mga kamay. Aniya, napatingin ako kay Delton na hindi na naman maipintang mukha niya. Bakit nga pala hindi mo malang ako sinabihan? Nauuwi ka pala dito. Wala ka bang pinagkakaabalahan sa New York? Tanong ni Delton. Tila ba nilulunok na lang ni Delton ang inis niya kay Jeric? Napapangiti na lang ako. Bakit ba ang cute niyang mainis? Hindi naman ako natutuwa na nagsiselo siya. Natutuwa lang ako sa ekspresyon ng mukha niya. Hindi naman masyadong seloso si Delton pero ayaw niya na masyadong clingy ang lalaki panay sweet talks sa akin. Good luck na lang talaga sa'yo, Jeric. Pasensya ka na pero sa tingin ko hindi magiging magandang araw mo pagbalik mo ng New York. I'm sure nagagantihan siya ni Delton sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming trabaho na halos wala ka ng pahinga. Napapailing na lang ako sa sarili ko sa iniisip ko. Wala naman masyadong ginagawa ngayon doon. Everything is fine, saka ayaw ko rin naman na maghintay lang ng balita sa nangyari kay Cassandra. Best decision that I did. Sagot ni Jeric. Napapatingin lang ako sa kanilang dalawa. Napapaigting naman ang panga ni Delton. Pinakamatagal na 1 linggo mo dito. Bumalik ka na rin kaagad dun. Sino bang nagsabi sa'yo na magbakasyon ka na walang pasabi sa akin? Ghost employee ka ba ng kumpanya ko? Sasahod ka tapos hindi ka magtatrabaho? Hoy, minsan lang ako umuwi dito. Tapos bubungangaan mo pa ako. Deserve ko rin na magbakasyon as your outstanding employee. I am doing my best para kumita ng malaki. Taon-taon ng business mo. Angal naman ni Jeric. Habang kumakain ako, ay naalala ko si Johan. Muntik pa ako masamit sa kinakain ko. Napatingin ako sa kanilang dalawa nang sabay nila akong bigyan ng tubig. Wala naman akong kinuha sa kanila dahil nasa tabi ko lang ang tubig ko. Ininom ko naman kaagad yon. Ayos ka lang? Sabay na naman nilang tanong kaya nagkakatinginan na lang silang dalawa sa isa't isa. I'm fine, sagot ko. Bakit ko nakalimutan na kasama namin si Johan na pumunta ng TV station? I hope he's fine. Kanina pa ako nagtataka, Delton. May relasyon ba kayong dalawa? Diretsong tanong ni Jeric. Kaya sa gulat ko, bumuga ang kinakain ko sunod-sunod na napaubo. Mabilis na tumayo si Delton para tapikin ang likod ko at bigyan ako ng tubig. Wala na lang bang mangyayari sa akin kundi ang mabulunan at masamid ngayon? Ano bang ginagawa mong kumakain? Paninirmo ni Delton. Ayos lang ako, honest ko. Bumalik naman na si Delton sa upuan niya. Napatingin ako kay Jeric dahil salitan niya kaming tinitignan ni Delton. Kilala kita, Delton. Hindi ka malapit sa mga babae, maliban na lang kung girlfriend mo. Anong relasyon yung dalawa, ha? Huwag mong idehilan sa akin na isa siya sa mga best designers mo. Halos lahat ng mga designers natin ay mga successful, pero mas close ka kay Cassandra. Nakataas pang kilay niyang saad.
Cassandra is my girlfriend, so back off, you asshole. Sagot ni Delton, ikinaawang na lang ng mga labi ko. Hindi man lang siya nagdalawang isip na sabihin yun. Napatingin sa akin si Jeric at gulat na gulat. Napapaiwas na lang ako ng tingin saka ko pinagpatuloy ang panguya ko. Alam ko namang mapagkakatiwalaan si Jeric. Really? I'm cook. Tila ba biglang nalamig ang buong katawan ni Jeric sa nalaman niya. Kaya isang landi mo pa, isang hawak ko pa sa kanya. Ilulutong kamay mo't ipapakain ko sa'yo. Pagbabanta ni Delton, napapahilot na lang si Jeric sa noon niya. Sana naman una pa lang sinabi mo na. Pero ayos lang naman kung makikihati ako kay Cassandra, right? Pangaasar pa ni Jeric. Sinamahan siya ni Delton ng tingin kaya tumawa naman si Jeric na para bang may nakakatawa sa sinabi niya. Sayang naman, na late na pala ako, Cassandra. Gusto ko pa naman siya. Walang prenong wika ni Jeric. Hindi naman kita pinipigilan na magustuhan siya. Sino mo naman kasing di magkakagusto sa kanya? Pero ito lang ang sinasabi ko sa'yo. Ilimit mo yung kilos mo, lalo na kapag magkasama kayong dalawa. Don't you ever touch her dahil alam mo na kung anong mangyayari sa kamay mo. Napapailing na lang ako sa kanilang dalawa. Nang matapos kaming kumain ay lumabas na rin kami. Nasa iisang sasakyan pa rin kami. Inihatid nila akong dalawa sa kumpanya. Pagpasok ko ng lobby ay nakatingin sa akin ng mga empleyado. Ang mga mata nilang mapanghusga nung mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Nang makarating ako sa floor ng office ko ay marami na naghihintay sa akin. Mabilis ako niyakap ni Mommy Dahlia nang makita ako. I'm so happy that you did it. Natutuwa niyang saad. Guminti naman ako na maghiwalay na kaming dalawa. Tinignan ko mga nasa design department. Ilan sa kanila nakangiti habang iba ay nakayuko. Marahil silang mga nangusga sa kakayahan ko. Napadakon tingin ko kay Joanna. Mabilis nang iniwas ang paningin sa akin. Congrats, Miss Cassandra. Nalinis mo rin ang pangalan mo. Alam kong hindi mo magagawang nakawin ang design ng iba. Nakangiting saad ni Elise sa akin. Bahagya lang ako ngumiti sa kanya. Kita kong pagsulyap ni Elise kay Delton at kita kong kinang sa mga mata niya. Naalala kong usapan nila ni Gladys noon. May gusto si Elise kay Delton. Ano bang ginagawa niyo dito? At nandito kayong lahat? Tanong ko. Hinawakan ni Mommy Dahlia ang mga kamay ko saka siya ngumiti. Dahil lahat kami ay hinihintay na makabalik ka dito. Napanood ang lahat ang nangyari sa live show. Si Mommy Dahlia ang sumagot. Napatangu-tango naman ako. Ibig sabihin, kanina pa sila naghihintay dito. 2 oras na rin ang nakalipas simula nang umalis kami ng TV station. Cassandra, tawag ni Johan sa akin. Nakangiti siya kaya nginitian ko na lang din. Nakalimutan kong kasama namin siya. Bumalik tuloy siya ng mag-isa at hindi malang namin makasamang kumain. Napatingin ako kay Michelle na kalalabas lang ng office ni Garrett. Napataas ang kilay ko nang irapan niya ako at nilampasan kami. Dumiretso na siya sa elevator. Excuse me, usal ko sa kasinundan si Michelle. Tinawag pa ako ni Jeric at Delton pero hindi ko sila nilingon. Nang makita ko ni Michelle ay bahagya siyang nagulat. Sinarado ko kaagad ang elevator. Natawa naman si Michelle sa ginawa ko. Ano na naman? Ipipilit mo na naman ang walang basehan mong pangbibintang. Galit niya kaagad na sad sa akin. Pahampas kong binigay sa kanyang hawak kong picture. Sinamaan pa niya ako ng tingin dahil parang napalakas ang pagkahampas ko sa dibdib niya. Tinignan niya yon at biglang namutlang mukha niya. Alam ko na may kinalaman siya kung paano nakita ni Rosie ang design ko. Napanood mo naman sigurong nangyari sa show sana ni Rosie. Pinatunayan niya na siya nang nanggaya. Ngayon, itong gusto kong malaman, Michelle. Anong ginagawa mo sa hotel na yan kasama si Rosie? Malamig kong tanong sa kanya. Pinasusundan mo ba ako? May dinang tanong ni Michelle. Hindi. Nangalap lang kami ng ebidensya para patunayan na may traitor nga sa kumpanya. At ikaw yun, Michelle. Bakit mo ginawa yun? Para lang mapabagsak ako? Idadami mong buong kumpanya? Sagad hanggang buto ang galit mo sa akin. Inis ko ng sigaw sa kanya. Professional model siya pero hindi siya nagpapaka-professional. Hindi niya kayang ihiwalay ang personal niyang problema sa trabaho. Wala akong kinalaman sa binibintang mo. Nakita mo ba na magkasama kami, ha? Paano kung nagkataon lang na sa iisang hotel kami nung araw na yon? Pero magkatabi ng kwarto, ha? Krimen ang ginagawa mong pambibintang sa akin, Cassandra. Kung may pera ka, may pera rin ako. Napangisi ako sa sinabi niya. Nilapitan ko naman siya. Kung ganon, see you on court.
Panghahamon ko sa kanya, nangit-ngit naman ang mga ngipin niya sa inis. Huwag mo kong hahamunin. Mas marami akong kilalang lawyer kesa sa'yo. Pananakot niya. Kung sa tingin niya matatakot pa ako sa mga pagbabanta niya, doon siya nagkakamali. Ibang Cassandra ng kaharap niya ngayon. Alam ko naman yun, Michelle. Pero may magagawa ba yun para linisin ang pangalan mo? Oras na nasangkot ang pangalan mo sa pagnanakaw ng gawa. Masyado pa yata ako mabait sa'yo. Masyado ka na yatang nasasanay. Na wala akong ginagawa sa mga baluktot mong ginagawa. Ipagpatuloy mo, Michelle, dahil habang sinisiraan mong pangalan ko, ikaw ang unti-unting babagsak. Sisiguraduhin ko malalaman ng mga magulang ni Garrett ang ginawa mo. I'm sure madadagdagan na naman ang galit ni Garrett sa'yo. Kapag sinupubliko ko rin ang tungkol kay Celine, matutuwa ka pa kaya? Nakangiti kong wika. Nalaki naman ang mga mata niya at nag-aapoy na ito sa galit. Nalaki rin ang mga mata ko nang bigla niya akong tinulak. Akala ko'y tatama ang likod ko sa pintuan ng elevator pero tumama ako sa kung sino. Bakit hindi ka nalang mawala, Cassandra? Huwag na huwag mong gagalawin ng anak ko! Nang gagalaiting sigaw ni Michelle. Napatingin ako sa taong nasa likod ko dahil saktong pagtulak sa akin ni Michelle ay pagbukas din ng elevator. Anong sinabi mo, Michelle? Tanong ni Garrett na siyang nasa likod ko. Ang babaeng yan! May binabalak siyang hindi maganda sa anak natin, Garrett! Gagamitin niya sa Celine para makaganti sa akin! Kung nagkamali man ako sa kanya, hindi naman tamang idamay niya dito ng anak natin. Paalisin mo na siya sa kumpanyang ito, Garrett! Bago pa siya may magawa kay Celine! Napapakamot na lang ako sa noo ko dahil napakagaling talaga ni Michelle na magpaawa. Bakit kaya hindi siya pumasok sa pag-acting? I'm sure makukuha siya kaagad. Totoo ba yun, Cassandra? Tanong naman ni Garrett sa akin. Hindi, pero itong alam ko. Si Michelle ang nagbigay ng design ko kay Rosie. Wika ko. Galit kaagad ang mga mata ni Garrett nang tingnan niya si Michelle. Magsasarado na sanang pintuan ng elevator nang hilahin ni Garrett si Michelle palabas. Anong ginawa mo, Michelle? Ikaw ang sumira sa imahe ng kumpanya namin? Bakit mo ginagawa to? Malakas sa sigaw ni Garrett. Naago naman ang atensyon ng mga empleyadong nasa lobby. Hanggang ngayon, hindi pa rin binabalik ni Chairman ang pamana ko at ang shares ko sa kumpanya. Ginagawa kong lahat para magbagong isip niya. Tapos ganitong gagawin mo? Dagdag pa niya. Mahinang pagkakasabi niya tungkol sa shares at pamana niya pero hindi niya napigilang sumigaw sa panghuli. Mahigpit na rin ang pagkakahawak niya sa braso ni Michelle. Bitawan mo ko, Garrett. Nasasaktan na ako. Ano ba? Reklamo ni Michelle habang pilit na kumakawala kay Garrett. You deserve this, Michelle. Maraming beses na kitang pinagbigyan. Maraming beses ko nang pinalampas sa mga ginawa mo sa akin pero hindi na ako maawa sa'yo ngayon. Ano man ang mangyari sa'yo, ikaw ang gumawa ng kapalaran mo. Mag-usap tayong dalawa. Hindi ko na gustong ginagawa mo. Sinasagad mo talagang pasensya ko. Galit na wika ni Garrett sa kanya hinila si Michelle palabas ng lobby. I'm sure mag-uusap sila kung saan silang dalawa lang. Walang nakakaalam ng relasyon nilang dalawa. Hanggang saan nga ba ang kaya mong gawin, Michelle? Ano pang kaya mong gawin para lang sirain ang pangalan at ang karir ko? Cassandra, napalingon ako kay Dalton. Where's Michelle? Tanong niya na hindi niya na makita si Michelle. Tinangay na ni Garrett. Sinabi ko kay Garrett ang ginawa ni Michelle at yun, galit na galit. Kibit-balikat kong saad. Napatingin sa entrance sa Dalton na para bang makikita pa niya si Garrett at Michelle. Bumalik na ako sa loob ng elevator. Sumunod naman si Dalton. Nang makarating kami ng office ko ay nandun na si Mommy Dahlia at Daddy Anton. Anong ginagawa nila dito? Totoo ba, Cassandra? Si Michelle ang nagbigay ng design mo kay Rosie? Salubog na tanong ni Mommy Dahlia. Napatingin ako kay Dalton. Sinabi niya na sa kanila? Hindi talaga lalambot ang puso ko sa batang yun. Masyado siyang makasarili. Buong kumpanyang siniraan niya. Galit na wika ni Daddy Anton. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit galit na galit sa akin si Michelle. Nakuha niya na si Garrett. Nagawa niya ng gusto niyang paghiwalayin kami pero hindi ko alam kung bakit hindi pa rin siya kontento doon. Mukhang ayaw niya nang nalalamangan ko siya dahil nung hindi pa kilalang pangalan ko. We're good. Hindi masyadong magandang relasyon pero hindi umaabot sa ganito. Sambit ko. Punong-puno na siya ng inggit sa katawan dahil hindi niya napapanatili ang kasikatan ng pangalan niya. May model sa France na unti-unting napapalitan ng pangalan ni Michelle. Wika ni Mommy Dahlia. Masaya kami ni Dalton na nag-celebrate. Kaming dalawa lang dahil gusto namin na masolo na muna ang isa't isa.
Pagkatapos na nakaka-drain na araw, dinikit ko sa wine glass ko saka siya ninitian. Cheers! Mapaglaro kong wika. Hinapit naman ni Dalton ng bewang ko kaya dikit na dikit ng mga katawan namin. Pinadaan ko hintuturo ko sa dibdib niya saka siya tinignan sa mga mata. Pagkatapos ng lahat ng ito, bakit hindi na lang tayo tumakas at magpakalayo? Natatakot akong paglayuin tayo ni Chairman kapag nalaman niyang tungkol sa ating dalawa. Wika ko, gusto ko na lang bumuo kami ng pamilya namin ni Dalton pero hanggang kailan kami magtatago? Wala namang lihim na hindi nabubunyag. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi ko hayaan na itago ka lang, Cassandra. Kapag naging maayos ng lahat, aaminin ko na kay Daddy ang relasyon natin. Alam ko magagalit sila, lalo na si Kuya, pero hindi na nila ako mapipigilan. Minsan ka nang nawala sa akin nang maikasal ka kay Garrett. Hindi ko na hayaan yun. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na ibibigay sa akin ng tadhana. Napangiti naman ako sa sinabi niya, kaya hindi ko napigilang halikan siya sa labi. Nawala ang ngiti kong yun ang bitawan ni Dalton ng wine glass niya at inagaw din ng sakin saka ko'y nalikan. Kung humalik siya para siyang uhaw na uhaw at para bang ilang taon siyang hindi nakakahalik. Hindi naman ako nagpakipot sa kanya, tinalikan din siya pabalik. Ipinulupot ko mga kamay ko sa batok niya at nagpatuloy ang halikan naming dalawa. Nandito kami ngayon sa Cavite at gusto naming lumayo muna sa maingay na syudad. Nang maubusan kami ng hangin sa katawan ay kumalas na kami sa halikan namin. Huwag mo kong sinusubukan dahil konting galaw mo lang, nagagalit kagad si best friend. Aniya na ikinatawa ko. Babe, don't tease me, wika niya. Lumayo na muna ako sa kanya saka ko nanguha ng pagkain. Kumain na muna tayo bago natin kainin ng isa't isa. Sad ko na ikinatawa niya. Masyado ka ng diretsong magsalita ha? Pangaasar niya. Ano naman ang ikakahiya ko sa kanya? Maraming beses na kaming kinain ng isa't isa. Natawa na lang ako sa kapilyahan ko. Nang matapos kaming kumain ay nagtungo ako sa pool. Nanguha ko ng ubas. Saka yung nilagay sa gilid ng pool. Inalis kong robe ko at bumaba ng pool. Sumunod naman si Dalton sa akin. Ang payapa ng gabi. Ang sarap lang hapin ng sariwang hangin. Ang sarap bumalik-balik dito. Pagkatapos ng isang linggong nakakapagod na trabaho sa Manila, tapos dito tayo uuwi. Nakaka-relax talaga, sambit ko. Gusto mo ba dito tayo umuwi every weekend? Napatingin ako kay Dalton. Pwede naman, sagot ko. Nanguha ako ng isang bunga ng ubas sa kayong kinain. You're seducing me, babe. Kunot na ako tinignan si Dalton. Wala nga akong ginagawa sa kanya tapos inaakit ko siya. Sa anong paraan? Wala nga akong ginagawa. Sad ko sa kanya. Lumapit siya sa akin saka nanguha ng ubas at pinakagat sa akin yon. Akala ko susubuan niya ako pero kinagat niya rin ng ubas na ibinigay sa akin saka ko hinalikan. Nang lumayo sa akin, kinain niyang kalahati ng ubas at ganun din ako. Muli niya akong hinalikan. Nakalimutan ko na rin ang sinabi niya dahil sa pagkauhaw niya sa akin. Binuhat niya ako. Patuloy lang kami sa ginagawa namin. Okay lang naman sa akin pero kung may ibang posisyon ka pang gusto, just do it. Enough, baka mabaliw ako sa'yo. Sad niya na ikinatawa ko pero napapanguso na lang ako. Paano naman ako? Nagtatampo kung saan dahil hindi pa ako nasasatisfied. Pinitik niyang ilong ko at natawa sa sinabi ko. Wala pang 5 minuto pero bagsak ang katawan ko sa ginawa niya. Happy, pangaasar niya. Nangihina naman akong tumawa. Hindi ako makakapayag na hindi ka makakontento sa akin. Dagdag pa niya. Hindi naman ako nakatayo kaagad dahil biglang nanghinang katawan ko sa ginawa niya. Nakakagaan ng loob na makita na sa wakas. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Si Michelle na akala mo'y untouchable ay unti-unti nang ring nararamdaman ng bigat ng sarili niyang mga pagkakamali. Nakakaawa ba siya? Siguro sa punto na winawasak niyang sarili niyang dangal dahil sa inggit pero hindi ito excuse para manira ng buhay ng iba. Sa kabilang banda, napakasarap naman sigurong makita ang ganitong side ni Cassandra at Dalton. Pagkatapos ng lahat ng stress, puyat at intriga, deserve nilang moment na yan sa Cavite. Ang aral ngayong araw, hindi man agad-agad. Ang katotohanan ay laging nananalo sa huli. Huwag kang magmadali sa pagganti. Hayaan mo sarili nilang kasinungalingan ang magpabagsak sa kanila. Pero syempre, huwag tayo magpakampante. Alam natin na mga taong tulad ni Michelle ay hindi basta-bastang sumusuko. At ang mga salita ni Dalton na aminin niya ng relasyon nila sa kanyang ama, yan ang dapat nating abangan.
Magiging handa ba si Chairman na tanggapin si Cassandra, lalo na't galing siya sa isang nakaraang pagsubok? I-comment nyo ng inyong saloobin sa matapang na pag-amin ni Delton at ang napakagandang distress moment nila sa Cavite. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Keep safe and stay in love, everyone!